Hindi lang ho pala mga tao nagbabawas ng timbang sa Australia. Maging isang napakalaking sawa, pinagjeta. Yan po si Atomic Betty. 10 kambing pa lang kinakain nito kada taon, kaya pumalo na sa 300 pounds ang kanyang timbang. Kaya pinagjeta muna si Betty. Hanggang sa 4 na kambing na lang ang ipinakain sa kanya noong 1 taon. At tila effective naman dahil konti lang ang nadagdag sa timbang ni Atomic Betty. Diet din marahil ang iniisip ng marami sa atin. Ano po? Na napakain ng marami nitong nakalipas sa Pasko at Bagong Taon. Ang mga paraan kung paano ito mababawasan, alamin sa pagtutok ni Mark Zambrano. Para kay Nanay Arceli Mante, taon-taon daw ay engranding handaan sa kanilang tahanan tuwing Pasko at New Year. Di rin maiwasan ang pagtaas ng kanilang timbang sa pagdalo sa kaliwat ka ng handaan. Yun na nga po, ako sa mga anak ko. Oh, bakit to? Kasi mamaya kung ano makikita, kain na kain. Yun nga yan sa mga bata. Kaya minsan nga hindi ko, yun pinaano ko na nga kinokontrol ka na yung mga bata Ang tinuguriang holiday bulge ay problema ng maraming Pinoy sa umpisa ng taon. Dahil dito, iba't ibang paraan din ng pagpapapayat ang nauuso. Pero hindi lahat dito maganda sa kalusugan. Ayon sa fitness trainer na si Rima Chanco, may mga tamang paraan para maibalik ang tikas ng ating katawan. I really advise them to go out and look for something that they will like. Importante yung sumubok ng sumubok. Kasi syempre, maganda na masabi mo na, yung running, sinubukan ko yan, hindi yan para sa akin. Or, sububok ako ng yoga, yun para sa akin yun. Kasi ang gusto natin makuha sa lifestyle natin, yung activity na gustong-gusto natin gawin. Rekomendasyon ni Chanco, ilang minutong cardio workout tulad ng jump rope o jumping jacks. Upper body workout tulad ng push-ups at sit-ups. At lower body workout tulad ng lunges ay malaki na ang maibabawas sa ating timbang. Para naman sa may mga budget, nariyan ang power plate machine na ginagamit rin ng mga atleta para sa mas matinding workout. Makakatulong rin ang hindi pagkain ng sobra-sobra, regular na ehersisyo at ang pagkain ng mga prutas at gulay. Ayon sa mga eksperto, hindi na kailangan gumastos ng malaki para makamit ang kalusugan. Ang kailangan nyo lang, determinasyon at disiplina sa sarili ngayong 2012. Mark Zambrano, nakatutok, 24 oras. Sa mga commuter na madalas makatsyempo ng abusadong taxi driver, pwede na kayo magsumbong sa LTFRB sa pamamagitan ng internet. Patok ang naturang web application sa mga pasahero pero yung ilang driver, umaalma. Nakatutok si Salima Refran. Araw-araw, taxi ang sinasakyan ni John papasok at pauwi mula sa trabaho. Hindi na raw bago sa kanya ang mga abusadong taxi driver. Minsan nangongontrata sila. Diyan lang ako sa likod, tapos magpapa-additional sila ng 50 pesos, ganyan. So parang, kamusta naman? Pare-pareho lang naman tayo nagtatrabaho, di ba? Kaya nang malaman niyang may isang online sumbungan ng mga naagrabyadong pasahero ng taxi, agad niyang hinanap para padala ng reklamo. Ito ang Taxi Kick. Ayon sa developers nito, ang web application ay naglalayong magbigay daan sa mga reklamo laban sa mga abusadong taxi driver. Lahat maaaring isumbong. Mula sa mabahong amoy ng taxi hanggang sa mabibigat na krimen tulad na lang ng sexual assault. Matatagpuan din ang app sa Facebook at Twitter. Ang mga reklamong ito, ipinapasa ng site sa LTFRB. Meron kami niyan talaga yung customer care service. But since itong advocacy na to na nila, we welcome this and we support this also. 20 hanggang 30 reklamo ang natatanggap ng ahensya araw-araw. Wala pang galing sa Taxi Kick. At 20% lang ang nare-resolba dahil hindi tinutuloy ng pasahero ang reklamo. Ang problema kasi is pag nag-complain, ayaw na nila i-follow up kasi they'll have to come to the office to attend the hearing. Gayunman, patok pa rin sa mga nakausap namin na pasahero ang web app. Mas maganda po sana kung mas mabilis, magiging mabilis ang response ng mga authority natin. At least mapoprotektahan kaming mga sumasakay sa taxi. Diba? Para at least alam namin kung saan kami magre-reklamo. Kung siya ay nasa Facebook na tsaka sa Twitter, mas madali na siyang makita or accessible na siya sa internet
At madali na masumbong yung mga taxi driver. Ang ilang taxi driver, umalma. Kung galing sa gobyerno natin, wala kaming magagawa. Kung mamulot na lang sila dyan ng kung anong plate number na kung anong gusto nilang i-reklamo, kahit hindi naman ginagawa sa kanila. Sa Lima Refran, nakatutok, 24 oras. Abangan, batang may cerebral palsy, hindi na binalikan sa ospital sa Taguig. Mga posibleng susunod na makabakbakan ni pambansang kamauman ni Pacquiao, alamin. At si Bia nagkwento tungkol sa kanyang pagbubuntis. Walang patid na pagtutok. Dito lang sa 24 oras.